Yes, ma'am, ang based sa ating five-day weather outlook for today and the Friday, ang ating weather condition is cloudy skies with scattered rain and thunderstorms. Pero pag-abot sa Saturday and Sunday, partly cloudy man kita, ma'am. Kahapon, Ma'am Lenore, nag-ulan diri sa aton sa syudad sang Iloilo, lauman bala naton nga subong niya nga Huwebes mangin mainulanon man bala ang aton nga hapon. Yes, ma'am, may possibility mga maka-experience kada sa pag-ulan-ulan kay ang atong weather condition southwest monsoon. Subong nga adlaw, Ma'am Lenore, kamusta ang aton nga maximum heat index? Pila bala no kag nalabot na bala naton ini? So parang pinakamataas natin nga na-record dito sa station, ma'am, heat index is 38 degrees Celsius. And may chance na-record natin sa subong lang alauna, ma'am. Pero may chance pa ini, Ma'am Lenore, nga magsaka pag sa 38 degrees Celsius? Yes, ma'am, may possible pa naman nga magsaka by 2 or 3 p.m., ma'am. Okay. With this, Ma'am Lenore, madamo nga salamat. Salamat man lang kung may adlaw sa dawat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga abyan, si Ma'am Lenore Silvestre, ang ating nga weather observer gikan sa Pag-asa, Iloilo. So lauman naton mga abyan ang partly cloudy skies mangin mainulano ni ara sang posibilidad nga mangin mainulano ang aton nga Huwebes. Ngani for those mga kauturan naton nga di mi plano subong yang nga Huwebes hasta sa Lunes magdalagi sang inyong nga payo. And for those naman nga ti wala ya holiday or despite holiday sa gihapon nag-ubra sa aton dira nga mga taxi driver, jeepney driver naton, sa aton nga mga market vendor sa merkado publiko, mga construction workers naton, from time to time mag-take gauge sang break, mag-inom sang inyong nga tubig. Ikawan naton ang dehydration. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:15 sa hapon, mga abyan sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal. Istoryahan naton mga abyan. Ining pagbukas sang aplikasyon sang aton man nga Commission on Higher Education o CHED Region 6 sa mga kauturan naton dira teaching or non-teaching personnel sa aton higher education institutions nga luyag mag-pursue sang inyong nga master o kon sang inyong nga doctorate degree, mga abyan ang aton CHED Region 6. Bukas na sila sa pagbaton sang application para sa batch 2 sang aton nga scholarships for staff and instructors knowledge advance program o kon SICA. This is intended nga maghatag suporta sa aton nga mga teaching and non-teaching personnel nga ti gusto pagid mag-eskwela. Was Biyernes mi ara nga hiwaton nga orientation na tuhoy diri sa programa or scholarship program sang CHED ang aton nga regional office dira sa post naton sa Radyo Pilipinas Iloilo. Nakabutang dira mga abyan ang meeting or ang Zoom link or pwede nyo ma-access inino ang link sa Facebook page sa Commission on Higher Education Institution, Commission on Higher Education Region 6. Para nga may mga questions ka mo dira, may mga queries ka mo, pwede git nakapamangkot tomorrow sa hiwato nga orientation. And committee ang po pakita mga biyan later on, istoryahan natin ining pagpatuman sang aton nga Department of Social Welfare and Development o kon DSWD sang isa ka bag-o nga programa ang Panahon ng Pagkilos Philippine Community Resilience Project o kon PCRP kung sa diinupulo ka mga local government unit ang mangin pilot areas sa sining Panahon ng Pagkilos. Ano ba na ining flagship program or project sang DSWD. So, hibaluon tani later on
Labot naton mga abyan ang aton Division Chief sa Promotive Services Division sa DSWD6 si Ma'am Judith Barreto. And kaina mga abyan na-mention nato, may ara kita sa mga espesyal nga bisita nga makaupod later on diri no sa aton nga studio sa Radyo Pilipinas Iloilo. Istoryahan naton mga abyan ang pila sa mga matahom no nga programa sang aton nga National Museum. Ano bala ini mga abino ang pambansang museo sa paaralan kag ang mga ginatanyag nga guided tours. And at the same time no ining Iloilo book no ko nang aton nga book nook no sang aton man nga National Museum. Makaupo naton mga abyanos sa aton nga pagbalik ang aton nga mga bisita sa Ma'am Rona Mayo Frasio, ang aton nga Information Officer 2 kag si Sir Philip Angelo Henyosa. Yan hindi na natin magpatugayon mga tayan ini ang aton nga pakighinon-anon sa aton nga mga bisita sa pagbalik sa programa Balita Sosyal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat
ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala. Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:24 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal kagakong inyong alagad, Marian Grace Ereñata. As mentioned earlier, mga abiyano, subong nga hapon may ara kita sa mga bisita diri sa studio sang Radyo Pilipinas Iloilo. Istoryahan naton mga abiyano ang pila sa mga programa sang aton nga National Museum of the Philippines Iloilo or sang Region 6. Especially no sa mga kauturan daton dira no nga luyag magbisita no sang aton nga museum, no? Ano ang mga programs, ano no ang mga services na gina-offer. Kag syempre istoryahan taman ini mga abiyano ang pambansang museo sa paaralan. Curious kita no ano pala ang mga ginadala nato no sa mga eskwelahan. Yari mga abyan sa akong natupad ang aton nga mga bisita sanday Ma'am Rona May Eufrasio, aton nga Information Officer 2 kag si Sir Philip Angelo Henyosa, ang aton nga museum guide. Mga ma'am and sir, good afternoon sa inyo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good afternoon, mayong hapon sa tanan. Good afternoon, Ma'am Marian. Yeah, si sir. Mayag hapon man, Ma'am Yan. Kag mayag hapon sa mga tagpalamati, no? Subong hapon. Yeah, sa ato nung mga kauturan no, si Ma'am Mayen no, luyag tani nato nung makaupod man diri sa ato no sa Radyo Pilipinas Iloilo. However no, mi ara kita sang schedule intended no sa aton bag-o no gin-appoint dahil no sa National Museum Region 6. Pero una sa tanan mga ma'am and sir no, basi mi ara kamo no luyag ipalabot sa aton nga mga tagpalamati no. Ano ba na no ang mga services no or mga programs sang aton nga National Museum no diri sa Iloilo or sa Western Visayas nga pwede no ma-avail sang aton man nga mga kauturan, especially those nga luyag magkagtugid sa aton nga museum. Okay, so si National Museum of the Philippines Iloilo no may ara siyang several museum services nga gina-offer. Isa na dira ang aton nga ginatawag naton nga guided tours. Amo ni ang museum guiding. Sa guided tours no, comprehensive tour ini siya ma'am yan no. Ang aton nga mga bisita palibuton na siya no sa 5 permanent exhibitions ni NMP Iloilo as well as sa iya nga mga long-term exhibitions no. Sa subong ma'am yan, si National Museum of the Philippines Iloilo no, ang iya nga 5 permanent exhibitions no include
ang geology and paleontology. So dira naton mabalaan kung ano ang pinakatikulang na nga bato no, sa aton nga region. Sa ikaduha nga gallery, natural history, ano naman ang mga sahi sang sapat nga ginatawag naton endemic kag mga tanong nga dili lang gid naton makita. Kag sa third nga gallery, ang aton nga archaeology gallery, dira naton makita ang pinaka-iconic no, ang Oton Gold Death Mask. Kag sa gallery 4, ang aton nga textile ethnology gallery, ang hablon kag patadyon no nga a lot sa younger generation subong wala sila kabalo kung paano ini ginasuksok no. And sa aton nga last permanent exhibition, ang gallery 5, fine arts no, mga artworks ni Jerry Elizalde Navarro nga pinakauna nga national artist for visual arts from Western Visayas. And para naman ma'am yan sa mga visitors naton nga more than 20 mga grupo no, nag-offer kami sa ginatawag nga introductory talk, so overview ini. And ang special about no sa introductory talk ni NMP Iloilo, may ara siya engagement with the visitors. When we say engagement, may pa-games. And we offer 2 games, ang ginatawag nga patadyong race no, inspired by the sack race, and ang ginatawag naton nga museum object hunt nga inspired sa scavengers hunt. And other services, of course, ushering. We also offer technical assistance no sa atong mga students who would like to conduct research no, or would like to film documentary no sa atong museum, ocular inspection no, and venue rentals no sa mga external parties who would like to organize an event no, using the spaces ni NMP Iloilo. Yun. Sir, no, ano kalapad no ang aton dira nga area no nga especially no intended for those no nga mga luyag no mag-run for our National Museum sa Iloilo? May ara kita nga space dira, ang seminar room ni NMP Iloilo. Elongated ini siya nga space and could host 150 to 200 participants sa aton nga seminar room. Yes. Sir, balikan nato no sa aton nga guided tour no, and for those no nga mga groups nga luyag magbisita dira no, for free ini pwede ni sila makasulod without bayad or fee. Yes, no? May ara kita misconception sometimes, Miss Yan, no? Nga, ang museums need natin magbayad. Yes. But kay NMP Iloilo and all the National Museum of the Philippines, no? Across the country, admission is free. No, ang aton guided tours free as well, and this free admission is anchored sa principle nga gina-espouse ni National Museum no, ang principle sang universal access. So we want every Filipino to access no, nga may ara sila access sa museums, and also to let them to introduce them sa aton nga natural and cultural heritage, since ini sila no, hindi sila mga artifacts lang or specimens, patrimony ini sila sang Filipino people. Sir, kinahanglan bala nila nga magpa-schedule anay antes magkadto dira sa inyo, especially for those nga mga group nato no, mga dagkuan bala nga mga number of individuals? Usually no, we require them na mag-book gid ni siya no, since nag-allot kami sang mga time slots para sa ila no, and so that we could prepare ahead of time. Ang nami diri sa aton nga tours Miss Yan, pwede naton sila ma-customize. So if mag-book ka mo ahead of time, you can send in your special requests no sa NMP Iloilo para ma-customize naton sa inyo nga group. Yes, and isa actually sir sa nanamian ko no, ang gin-mention nimo kagina no nga may ara kamo sang pag-games. So kita naton dira no sa post ninyo no sa social media. So ano na kadamo or sa sino usually no ang mga bisita nagabisita dira sa aton sa National Museum Iloilo? Ang aton visitors, Miss Yan, no, wide array of visitors, no, people from different walks of life. We have students, no, part ini sang ila sometimes klase, no, because learning of course extends outside of the classrooms. May ara kitang mga halin sa NGOs, may ara kita foreign guests, no, mga Japanese students, basically mga ang iban pagid ma'am yan halin sa local government. No, hindi lang sila concentrated within Iloilo, may ara pagid sa other places in the Philippines as well as
other places outside of the country. Yes. Sir, hambal na to ka inano today is holiday ni and of course no sa mga kauturan naton nga ti miara ya sa mga obra during weekdays ang free time nila weekends lang gid. So open ba na ang ato no nga National Museum of the Philippines Iloilo during weekends and even subong nga adlaw? So good question, Miss Yan, no? Last year, if you have visited the museum, no, you would know nga Mondays, no, wala kami nag-accept visitors. But starting 2025, si National Museum of the Philippines Iloilo and all the national museums across the country, open na kami, ma'am. 7 days a week, no? So every day open kami. Even today, ang holiday, open kami from 9 a.m. to 5 p.m. no? Close lang kami, ma'am, yan during religious holidays and Christmas. Sa iban pagid naton sir and ma'am no nga topic no sumo magina celebrate nato no ang National History Month. So ano ba na no ang mga programs, mga activities ang aton man nga National Museum in line with this celebration? Okay. Good afternoon, Ms. Yan. About sa aton nga programs and celebration of the National History Month, bali ang National Museum naghatag kami liwat opportunity nga makapartner man ng iban nga mga institutions like schools na kung sa diin makakonduct kami sa ginatawag namon nga pambansang museo sa paaralan. Ang Pambansang Museo sa Paaralan, it started as Pambansang Museo sa Barangay in 2022. Ang purpose sina ma'am is to raise public awareness and to inspire deeper appreciation sa aton mga Filipino heritage in the to the residents in the region. So, ang purpose na siya namon, na ang ginadala ni siya namon kay sang una nakastorya kami sa mga partners namon nga gapasalamat gid sila kuno nga gindala namon ang mga museum boxes. It's because tam-an kabudlay sa ila nga dalon ang ila estudyante sa museum, especially kung layo ang ilang ginhalinan. Siyempre kinanglan Manila i-secure ang safety sa ilang mga estudyante kag ano man nga logistics nga kinanglan nila i-arrange. That's why nga may ara kami Pambansang Museo sa Paaralan nga kung sa diin nagabitbit kami sang mga replica sang among museum collections. So sa discussion ni Philip kagina ang kung ano ang sulod sang amon mga galleries, may ara man kami replica. So gabitbit kami sang replica sang fossil molars, sang stegodon and elephant. Tapos may ara kami diorama of the pterocarp forest with flora and fauna. Tapos may ara kami replica sang Oton Gold Death Mask. Then heritage textile of Western Visayas. Tapos may ara kami ginbit-bit nga upcycled artwork ni Sir Dodoy Setubal. Bali isa na siya ka artist from San Joaquin, Iloilo. Tapos aside from that, ma'am, may ara man kami mga workshop nga gin-prepare sa ila. So ang mga workshop nga ma'am, align man na siya ma'am sa kung ano ang mga makita nila sa among museum collection. For example, we have sandbox archaeology nga workshop. Ang muna nga workshop ay para tudluan ang mga students kung paano magkutkot, kung paano mag-research ang mga archaeologists, kung paano nila i-measure ang mga places, ang mga lugar. For example, kung diin sila mangkutkot, anong obrahon sa mga finds, mga muna. Tapos we have the botanical imprinting. Ang botanical imprinting, as we all know, pwede siya naman ma-pattern sa amon nga heritage textile. Kay we all know nga, for example, gagamit kita sa mga natural dyes. Kung magbutang kita color or dagta or duag sa aton nga mga bayo. That's why do ginatudloan namon ang mga kabataan nga through for example mga flowers and leaves nga makita nila sa ila surrounding, pwede man sila maka-imprint sang mga dagta nga na or maka-create sang any designs. So amo na siya ma'am na ano siya namon na inline siya namon sa celebration sang buwan ng kasaysayan or National History Month kay para mabalaan Manila nga may histories and narratives ang every collections nga important sa aton diri sa Western Visayas. Pero mag-ining pambansang museo nato sa paaralan, wala lang or hindi lang ni siya exclusive no subong nga month of August but yearly ginaubratan ni. Yes, ma'am. Bali, naubra na ni siya namon sang first sem. So, naubra siya namon. We started
January of this year, nagganto kami sa Roberto H. Terol sa Concepcion. So, nagganda kami sa pambansang museyo sa paaralan for 2 days dito. Kay paara, matagaan namon sang chance ang mga lain-lain nga grade level students. That's why nagganda kami for 2 days. Then may ara kami ma'am sa Guimaras. Tapos may ara kami sa Ahoy. Tapos, sang last year, nag-conduct man kami, I think, 7 days na workshop in partnership of the University of the Philippines Visayas, kay Center for West Visayan Studies, sa Pandan, Antique. So, ang session nga ginaobra na nabon, ma'am, is mayroon kami morning and afternoon session. So, kung sino ang amon nga mga estudyante or participant, so nakabase dira ang amon nga mga workshop nga gina-create. Tapos, after na sang ilabing workshop, may ara man kami processing of experience nga ginahatag to check or to measure kung naintindihan bala nila ang amon nga gina-lecture. So of course, aside sa makita na nila ma'am ang mga replika, may ara man nga lecture proper nga ginahatag sa ila. So upod na namon ang amon nga museum researcher sa pag-discuss kung ano ang pwede pag nila mabalaan about that collection. So may ara gali kumbaga nga expert no nga upod ninyo researcher nga upod sa mga schools naton. Yes. Pero ma'am, for those no nga mga schools nga luyag kamo i-invite or luyag nila nga magkadto kamo no, ano ang kinahanglan nila? Kinahanglan nila magtap or kamo ang nagapili sa mga schools? Usually, ma'am, sila ang gatap sa amon. Sila ang send sang email, tapos amo na siya for approval pa na siya sang amon nga head and sang amon nga director. Pagkatapos gina-calendar na siya namon. Kaya syempre sa kadamo bala ma'am sang public programs naman sa NMP Iloilo kinahanglan anay naman i-calendar kung okay ba siya sa muni nga month. Pero so far ma'am, halin sang January to August, wala man kami nawadaan sang partner for pambansang museo sa barangay or sa paaralan. Pero how often? Hindi siya ginaobra every week or once a month? So this month, may ara kami duha. Sang August 15, bago lang kami ito natapos sa RG Hechanova Memorial National High School. And on the 26th, ara kami ma'am sa La Paz National High School. So gina-check man namon ang availability man sang mga schools or kag sa mga partners namon. Kay usually ang ila man nga concern kay basi bala may mga trainings ang mga bata or ang iba ng ilang klase half day lang. So amo na siya ma'am, gina-check namon ang availability sang NMP and sa partner. Yes. Sir and ma'am, no, bisan sino makasapa, no, gaano ka-importante, no, nga ang mga kabataan, especially kabataan nato, no, ginapakadto naton sa aton nga mga museum, especially dira sa aton nga National Museum, kag hibaloon, no, ang tanan nga nakabutan diri, especially, no, diri sa aton sa Western Visayas. Ano kadako nga importansya ini? Siguro sabton ko man inino sa framework man ni National History Month no or buwan ng kasaysayan no. Importante gid ma'am yan no nga maglagaw ang aton nga mga younger generations, ang mga pamatan-on subong sa museums because for example si National Museum of the Philippines hindi lang siya repository no, kumbaga hindi lang siya daw stock room naton sa mga artifacts naton and specimens. Si National Museum gina-elevate niya pagid no ang definition sang isa ka museum in contemporary times. So ang museum naton siya na dapat naton halungan. So ang purpose ibang pagid mga balita lokal aton nga pagapatpaton mga biyan sa pagbalik sa programa Balita Sosyal. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amay Paris, amay araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na.
ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. It's a leap of faith. Actually, more like a 3-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa 3 pintakasing santo. The 3 saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, or devotees sing the Santa